Welcome sa kayo mga boss, welcome sa ating channel. Isang high flyer dunker big man sa NBA mga boss ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Marami ng mga big man sa NBA na posterize ng mamang ito. Pwede ko ba naman na magkaroon ng 6'10" height mga boss na mayroong 35.5 vertical jump ay hindi mo iisipin na sabayan ng player na ito. Kaya ang tanong ng karamihan, kung gaano nga ba kalakas maglaro ang prime Blake Griffin noon na 6-time NBA All-Star, 2010 Rookie of the Year at 1-time Slam Dunk Champion. Isa na rin sa katanungan ng karamihan mga boss ang sasagutin natin ngayon na bakit nga ba bigla na nga lang nawala itong si Griffin sa NBA. Totoo nga bang isa na lamang siyang promodizer sa Costco na sikat na pamilihan sa Amerika? Well, yan ang pag-uusapan natin ngayon mga boss para sa video na ito. So ito na nga mga boss, fast forward muna tayo ng kaunti. Noong kanyang collegiate days ay naglaro si Blake Griffin sa University of Oklahoma ng 2 taon. At sa freshman year pa lamang nga niya ay nagpakita na agad ito ng angas sa loob ng court. Well, ang kanyang pagiging athleticism at high flyer ang kanyang naging arsenal during his college days. 14.9 points per game at 10.1 rebounds per game ang kanyang naitala mga boss sa kanyang unang taon pa lamang sa Oklahoma. At mas lalo pa nga umangat ito mga boss sa kanyang sophomore year at tila mas nag-improve pa ang batang Griffin na tumalo ng kanyang stat sa 22.7 points per game at 14.5 rebounds per game. Bukod nga sa kanyang magandang stat mga boss, ay mas naging interesado sa kanya ang mga NBA scouts noon dahil sa taas ng kanyang talon at sa kanyang mga power dunks noon. Dito nga ay agad niyang nalaman ang balitang ito at nainganyo na nga sumali para sa parating na NBA draft. At noong 2000 ng NBA draft nga mga boss ay napili si Blake Griffin bilang first overall pick ng Los Angeles Clippers. Well, marami din siyang nakasabayan noon mga boss na superstar na ngayon sa NBA like James Harden, Steph Curry at DeMar DeRozan. Pero ang talagang inaabangan noon mga boss ay kung ano nga ba ang magiging laro ni Blake Griffin dahil siya ang first overall pick that season. At unang nakita yan sa kanyang unang laro sa Summer League bago magsimula ang season. Dito ay tinanghal lamang siya mga boss bilang Summer League MVP. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay na-injured nga agad si Blake Griffin bago sana magsimula ang kanyang rookie season sa NBA. Nagtamo siya mga boss ng stress fracture sa kanyang kaliwang tuhod kaya hindi muna siya pinaglaro sa kanyang debut game. Natatagal lang sana ng 7 linggo pero hindi nga ito agad gumaling kung kaya't nagpa siya ang management ng Clippers na ipahinga na siya the rest of the season. Kaya naman ang naging rookie year niya mga boss ay noong 2010 to 2011 season. Well, ganun na nga lang kasabik maglaro noon si Griffin kaya naman pinakita agad niya mga boss na hindi nagkamali ang Clippers na kuhanin siya bilang first overall pick. Sa unang taon niya ay nag-average agad siya mga boss ng 22.5 points at 12.5 rebounds per game. Kaya nga siya ang tinanghal noon bilang rookie of the year. At nakasama agad siya sa kanyang unang All-Star game. Well, bibihira talaga mga boss sa isang rookie na mapasama ka agad dito sa unang taon pa lamang na kahit si LeBron James nga mga boss ay hindi nagawa ito na 2 taon muna ang hinintay ni LBJ bago siya mapasama sa All-Star Game. Well, sa All-Star Game na ito mga boss ay nakita ang kanyang partisipasyon sa Slam Dunk Contest at siya lang naman ang tinanghal na kampiyon dito dahil sa mga gimmick niya noon bago gawin ang Slam Dunk. Ngunit sa ganda ng kanyang rookie season mga boss ay hindi nga naging maganda ang record ng Clippers sa taon na yon. Dahil na rin sa wala noong makatulong si Blake Griffin para maiangat ang team ng Clippers. Kaya ang nangyari nga mga boss ay hindi sila nakapasok noon sa postseason na may record lamang na 32 wins at 50 losses. Pero sa sumunod na to naman mga boss 2011-2012 season dito ay mas naging competitive ang Clippers dahil dito na nga nakakuha ng Clippers noon si Chris Paul na magiging katuwang ni Griffin sa koponan. At idagdag mo pa dyan si DeAndre Jordan na maaasahan din sa loob ng paint. Dahil dyan ay dito na tinawag na Love City ang Clippers mga boss dahil sa tambalang Paul at Griffin mula sa kanilang mga halley of play na talaga namang inaabangan ng mga fans ng Clippers. At alam naman natin mga boss na bihasa si CP3 sa paggawa ng mga gagandang play na mas lalo pang nagpagaan ng trabaho ni Griffin na malaki ang naging improvement ng Clippers nga noon mga boss sa season na ito at nakapwesto sila sa pang-5 spot sa West kaya nakapag-qualified sila noon sa playoffs. Dito ay naging maganda lalo ang stats ni Griffin mga boss
boss na nag-average ng 20.7 points at 11.5 rebounds per game. Kaya malaki talaga ang chance noon ng Clippers na makaabante hanggang finals. Well, sa unang round pa lang ng playoffs ay tinalo nila mga boss ang Memphis Grizzlies. Subalit pagdating ng semis ay dito nga nila nakaharap ang top seed na kupunan ng San Antonio Spurs. Hindi nakapalagang Clippers noon mga boss dahil sa bigatin na lineup ng Spurs at na-sweep nga lang sila kalaunan sa semifinals. Pagsapit naman ng 2012-2013 season mga boss, dahil sa ganda at solidong performance ni Blake Griffin sa Clippers, hindi na nga siya pinakawalan nito at binigyan siya ng 95 million contract extension para manatili sa team. At sa season din na ito mga boss ay dumagdag pa sa kapunan ng veteranong player na sila Grant Hill at Chauncey Billups. Idagdag mo pa sila Lamar Odom at Jamal Crawford. Well, sa lineup na ito mga boss ay masasabi mong solido ang nabuo nilang roster para sa Clippers at mas lalong gumanda ang chemistry ni CP3 at Griffin dahil na rin sa mga dagdag player na nakakatulong sa buong team. Kaya naging maganda ang laro ng kampanya ng Clippers that season. Nag-record sila ng 56 wins to 26 losses na pumang-apat sila sa West. At sa season din na ito mga boss ay nagawa ni Griffin ang through the leg alley-oop pass galing kay Jamal Crawford na tinapos niya sa isang windmill dunk. At isa nga ito mga boss ay hindi malilimutang dunk ni Griffin sa NBA. 2013-2014 season naman mga boss ay nagkaroon nga ng rebuilding ang Clippers sa roster nila. Dito nga itinanggal nga nila si Grant Hill at Billups at Dodom at kasama na rin ang kanilang head coach. At sa season din na ito mga boss ay inacquire nila si Doc Rivers para punan ang team bilang bagong head coach. Well, sa punto nga na ito mga boss ay ginawa nga niyang scoring option itong si Griffin na ang lahat ng play nila ay dito nakatuon. At hindi nga nagkamali si Doc Rivers noon dahil pinatunayan ni Griffin kung ano ang kaya niyang gawin sa opensa dahil nag-average siya sa season na ito ng 24 points at 9.5 rebounds per game. Ngunit sa kabila nga ng pagiging mamaw ni Griffin sa regular season ay tila kabaligtaran naman ito pagdating sa postseason game dahil kapansin-pansin nga mga boss ang pagiging maalat niya sa playoffs na hanggang semifinals nga lang ang naaabot ng Clippers na patuloy lamang ito na nangyayari mga boss sa sumunod na taon. Medyo fast forward nga tayo mga boss. 2017-2018 season dito ay tuluyan na natuldukan ng tambalang Griffin at Paul. Dahil sa season na ito, na-trade na nga si Chris Paul sa kupunan ng Houston Rockets. At hindi rin nagtagal, sa kalagitnaan ng season ay nang matrade na rin si Griffin patungong Detroit Pistons. Dito ay maganda rin naman ang naging performance ni Griffin mga boss at nag-average nga siya dito ng 21 4-point points at 8.9 rebounds per game at mas pataas pa rin naman yan mga boss kung tutuusin. Ngunit sa unang season niya dito ay bigo sila makapag-qualified sa playoff. At sa sumunod na season nga mga boss ay medyo naging komportable na si Griffin sa laruan ng Detroit. At dito nga niya nagawa ang kanyang highest points in a single game na 50 points na nangyari yan noong October 23, 2018 kalaban noon ng Sixers. At masasabi nga mga boss na ito na ang best season ni Griffin in terms of stats dahil tumaas ang average niya ng 24.5 points at 11.5 rebounds per game. Dahil dyan ay nadala pa rin ni Griffin ang Pistons sa playoffs, subalit alam nyo na siguro kung anong nangyari. Well, laglag pa rin ang Detroit pagdating sa semifinals na talaga namang nakadikit na yata ang pangalang Blake Griffin ang sumpa ng hanggang semifinals na nga lang ang kanyang naaabot sa playoffs. Well, sa 2020-2021 season naman mga boss, ang kahuli-huli ang season ni Griffin sa Detroit dahil sa alagitnaan ng season ay na-trade nga siya patungong Brooklyn Nets. Dito ay nakasama niya mga superstar na sila Kevin Durant, James Harden at Kyrie Irving at nag-reunite din sila dito ng kanyang long-time teammate sa Clippers noon na si DeAndre Jordan. Well, sa edad na 31 years old ni Griffin ay hindi na nga gaano explosive ang kanyang laro dahil dyan ay isa na nga lang siyang bench player para sa kupunan na yon. Kaya tuluyang sa pababa ang kanyang stats sa 10.1 points per game. Malaki sana mga boss ang chance niya na makapasok sa NBA Finals mula nang mapalipat siya dito dahil di biro ang lineup ng Nets ng mga panahon na ito na talaga namang super team dahil sa dami ng star player at nakapasok nga lang sila sa playoffs na nagawa nilang patubi ng Boston Celtics. Sa semifinals nga naman mga boss ay naging dikdikan ng harapan nila ang Milwaukee Bucks na umabot nga ito sa Game 7. Ngunit sa kasamaang palad ay tinalo nga lang sila nito kaya bigo pa rin si Blake Griffin na makasungkit ng kampyonato. 2021-2022 season naman mga boss ay ang huling taon ni Griffin sa Nets at medyo dilubyo nga ang season na ito para sa kupunan dahil tinamaan nga sila ng isang damakbak na injury na bibihira na nga lang magsama-sama ang kanilang mga superstar sa loob ng court na dahilan
ng pagbaksak nila sa 7th seed na sa pagkakataon na yun ay kinailangan nilang makapaglaro sa play-in tournament. Sa pagsapit ng 2022-2023 season nga mga boss ay napalipat nga ito si Blake Griffin sa Boston Celtics. Dito ay talagang bumaba na ng husto mga boss ang kanyang stats na mayroon na nga lang siya mga boss na 4.9 points at 14 minutes per game. At dahil nga dyan mga boss ay tuluyan na nga siyang nagretiro sa liga at basketball sa edad pa lamang na 33 years old. Pero humirit pa ng isa mga boss ang Boston nang inoferan nga itong si Griffin para manatili para sa kupunan. Ngunit tinanggihan na nga niya ito. Well, matapos nga nito mga boss na magretiro sa NBA si Griffin, ay nasaan na nga ba siya ngayon? Well, last year nga lang mga boss ay nakita itong si Blake Griffin sa Costco at marami ang nagsabi na dito na nga lang siya ngayon nagtatrabaho. May mga lumabas pa na litrato sa social media na mga nagpa-picture sa kanyang mga fans na may caption na kailangan daw ni Blake Griffin ng pangsuporta para sa gatas ng kanyang anak, kaya siya nagtatrabaho doon. Well, ang lahat ng yan mga boss ay pawang katuwaan lang ng mga fans dahil ang tunay na dahilan ni Griffin kung bakit siya nandoon ay nagpo-promote siya ng isa sa mga business niya na nutritional drinks. Well, nagbibigay kasi siya doon ng mga sample drinks sa mga dumadaan na customer. Doon ay kaya siya nakita. Pero ano nga ba ang nangyari kay Blake Griffin? Kung bakit ayaw na niyang bumalik na kahit yung team niya dati ay gusto pa rin siyang kuhanin? Ito ang dahilan mga boss. Mula sa pagiging basketball player ay mas gusto niyang tutukan ang kanyang karir sa entertainment. Well, tama kayo ng pandinig mga boss. Well, nung mga 2018 mga boss ay maraming hindi nakakaalam na mahilig itong si Griffin sa stand-up comedy. Marami kang mapapanood sa YouTube mga boss na makikitang nagpapatawa itong si Griffin sa harap ng maraming tao. At isa pa nga mga boss ay meron siyang media company na nabuo na nagpo-produce ng mga pelikula na minsan ay nag-cameo siya sa mga movie nito. Well, grabe ang transition mga boss sa ginawa ni Griffin sa kanyang karir mula sa pagiging star player sa NBA patungo sa entertainment. Dito natin masasabi mga boss na successful pa rin hanggang huli ang naging buhay nito ni Blake Griffin. So ito na lamang muna ang video natin ngayon mga boss, at bago nga tayo magtapos ay nais ko munang humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para maging updated ka naman sa ating mga susunod na videos.